Kamusta po kayo mga kababayan? Dito muna tayo sa ating kwentong katatawanan before sa mga seryosong topics ngayon. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagoto sa PNP, DILG. Abolin na niya ninyo lahat yan. Referring to mga criminal syndicates, mga kidnapping syndicates. Nailigtas na kasi po mga kababayan yung isang kinidnap. Pero sabi pinutulan ng daliri. Ligtas naman po na nailigtas. But before that mga kababayan, dito muna tayo sa kwentong katatawanan. Joke time. Padala po ito ni Chef Sared, taga ibang bansa. Tapos member siya ng Mukauson Mukauson supporter. Nanonood sa atin. Anyway, lahat man welcome mga kababayan na manood. Buti itong kwentong katatawanan, walang partido. Pwede rito yung DDS, pwede yung Dilawan, walang kulay po. Siyempre yung mga Marcos loyalist. Walang politika po sa kwentong katatawanan. Itong kwento mga kababayan, bigyan na lang natin ng titulong kwento ng mga magkakaibigang mayayabang. Tatlo po silang mga napakayayabang. Yung yabang nila mga kababayan, lampas na sa katinuan. Sabi ng unang mayabang, alam mo ba niya pare, ang bahay namin napakalaki. Sa sobrang laki niya, kailangan mo pa niyang mag-jeep para pumunta sa kusina. Matinding hangin, ano po? Imagine, napakalaking bahay. Parang compound ng UP, kailangan mag-jeep. Nakalata yung pangalawang lalaki. Sobrang yabang kaya nito Sabi ng pangalawa, maliit na niya pare yung bahay mo. Mas malaki yung sa amin. Kailangan mo anyang mag-eroplano para makapunta lang sa sala namin. Ganon kalaki. Lang yan, nasa ibang bansa na po. Ganon yan niya kalaki. Yung hagdan nasa Pilipinas, yung sala nasa ibang bansa na, yung sala, kailangan mag-eroplano. Sabi ng pangatlo, ang liit naman anya ng mga bahay ninyo. Mas malaki anya yung bahay ng lolo ko, dyan sa bahay ninyo. Yung bahay ng lolo ko talagang malaki. Pumasok anya siya doon sa kanyang bahay, 1972. Hanggang ngayon anya, 2025 na, hindi pa nakakalabas. Ganon na niya kalaki. Sabi ng una at pangalawang lalaki na kaibigan niya, anong klase niyang bayan? Sagot ng pangatlong lalaking mayabang, nitsuan niya. Pumasok yung kanyang lolo, mga kababayan, sa bahay niya. Permanente na pala yun. 1972, hanggang ngayon na niya, hindi pa lumalabas. Nitso, patay na pala. Kaya hindi lumalabas. Hindi na talaga yun lalabas pa. Permanente na po. So yan po mga kababayan, yung tatlong magkakaibigang mayabang. Ayos pa, dalawang joke yung padala ni Seth. Ito pa yung pangalawan niyang joke. Ito naman contest. Patagalan po sa loob ng kuweba. Sa loob ng kuweba, may kambing na napakabaho. Contest ito ng Amerikano, Indiano, tapos Pinoy. Pero siyempre, sa kwentong Pinoy, laging bida tayo. Tinawag yung Amerikano una, pumasok sa kuweba na may kambing na napakabaho. After 6 hours po, lumabas yung Amerikano. Hindi tumagal po sa baon ng kambing. Di kinaya yung amoy. Sunod yung Indiano, pumasok sa kuweba, isang araw. After 24 hours, lumabas din, di kinaya. Kahit yung Indiano kasing amoy ng kambing. Ikaw niya dyan, Mr. Maravillas. Magalit yung mga Indiano. Mas matindi yung Pinoy, mga kababayan. Di sumunod na yung Pilipino. Pumasok sa kuweba. Wala pang isang oras. Lumabas yung kambing. Hindi tumagal po. Yung kambingan ni hindi nakatagal sa amoy ng Pilipino. Matindi siguro po yung kilikili power.
Maraming salamat. OFW pala siya, si Seth sa Qatar. Padala ko na lang po. Sabi niya, sa kamag-anak na lang daw niya siguro dito sa Pilipinas. Yung 200 sa GCash. Maraming salamat. Kasama ka na rin sa raffle for grand prize. At sa monthly raffle natin, 5,000. Sa grand prize, sa December po, 10,000 yung prize. Tapos may iba pa, third second prize. Tapos baka may mga consolation prizes pa rin tayong ipamigay. Ayos po, maraming salamat. Ang dami nang nagmi-message sa atin. Hindi ko pa po binubuksan yung mga interest ninyo. Magpadala lang po kayo. Ayaw ko kasing buksan kasi pag binuksan ko, hindi na siya naka-highlight. Baka makalimutan ko. Huwag kayong mag-alala. Mababasa ko rin yan. At pag napili natin, matik po 200 pesos. Para naman may pakonswelo tayo rito. Di ba? Dito na tayo mga kababayan sa ating topic. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos may utos na talagang hindi niya tatantanan itong mga criminal syndicates. At based mga kababayan, sa utos ng ating Pangulo, habulin niya lahat. In relation ito mga kababayan sa isang kidnap for ransom. Mga Chinese na naman po. At may relasyon sa Pogo. Sabi sa presscon kanina mga kababayan DILG Secretary John Vic Rimulya, nang yung Pogo ipa-stop ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lumipat po sa kidnapping. Kaya maigpit yung utos ng ating Pangulo, habulin niya lahat yan, identified na daw po nila. At ang magandang balita, nailigtas po ng matiwasay yung biktima. At ngayon sa report ng PNP, yung crime rate natin po, bumaba ng around 22%. Kaya yung mga propaganda po ng mga DDS, sa bagay yung pinuno nila, sabi ni AS Lucas Bersamin, one-man factory ng fake news. So hindi totoo ang kanilang mga pinapakalat na mga balita. Disinformation po nga ang tawag na lumala ang krimen dito sa ating bansa. So ito yung press con kanina. Press briefing ni Secretary Rimulya, John Vic Rimulya po ng DILG. Ang utos daw ng ating Pangulo, habulin nyo lahat yan. Yun ang utos ng ating Pangulo sa PNP. To pursue criminal syndicates according to Secretary Rimulya. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang kanina, Rimulya stated that the PNP has significantly improved its efficiency in tracking down criminal syndicates, highlighting the addition of advanced technology and strengthening of police visibility by the agency's anti-kidnapping group. Earlier, the PNP rescued a student who was kidnapped by a syndicate composed of former Pogo workers. At ito, mga Chinese, mga kababayan, pati yung pinuno daw ng sindikato, kita ninyo? Yan kidnapped Chinese student found, PNP says. No ransom paid. The PNP said that authorities were able to locate the student abandoned along Macapagal Avenue, Parañaque City. Kagabi po, February 25, the minor was safely recovered and immediately reunited with his father. He was then brought to the nearest hospital for a medical examination to ensure his well-being. Ito, pakinggan natin yung kwento, mga kababayan, press briefing ni Rimulya, John Vic Rimulya. 3:45 in the afternoon ay nagbigay alam ang magulang na ang anak nila na dismiss ng 2:40 p.m. ay hindi pa nakakauwi. Subsequently, nahanap ang abandoned Everest vehicle sa on-ramp, off-ramp ng southbound ng C5. After which, he was only considered a missing person but assumed to be a kidnapping case. The next day, Feb 21, sa Bulacan, San Rafael. Tagig sir, nag-report ng parents. Nag-report ang parents. Subsequently, sa San Rafael, Bulacan, nahanap ang isang vehicle na ando doon yung driver ng bata na murdered. Yung driver pinatay pala? Child murdered inside Pinatay yung driver. In that vehicle, yielded information regarding the syndicate which operates in this manner. Now, the contents of that include pictures,
conversations, cell phone numbers, strategies, casings of how they would do the job. Now, the driver is already deceased, so he cannot be considered a person of interest. However, the vehicle where he was found yielded evidence. Subsequently, a demand ransom of 20 million US dollars was made. Natindi, 20 million US Ito po dollars. ay hiningi at tinanggihan ng magulang. Katapos po nun, nung Sabado, ay naglabas po ng video na yung bata ay pinuputulan ng daliri. Nung kinalingguhan, nagkaroon na naman ng conversation. Ito po ay humingi ang magulang ng proof of life. Yung proof of life ay pinakita yung bata na kumakanta ng paboritong awitin ng kanyang nakababatang kapatid. Kumanta yung bata, nakangiti naman, at nakita na, at mula sa video niya ay mukhang in good health. Nung Lunes ay nag-yield na ang AKG ng positive results out of the evidence found nang nagbiping na ng signal ang mga cellphone ng mga abductor. You have to understand that this group is very sophisticated. Yung tawag nila at kung nasaan yung bata ay magkahiwalay na lugar. Pero ang daming numerong naiwan doon. Kahapon, simula nung early afternoon, ay na-detect ang signal ng isang sasakyan na nanggaling doon sa listahan ng cellphone ng driver. Habang nangyayari yun, ay gumawa na sila ng hot pursuit operation. Let me make it clear na hindi nila alam kung anong sasakyan yan. Nakuha lang nila ang numero and they were tracing the signal. At approximately 8 p.m., they were a few hundred meters away from the cell phone na gumagalaw. And in that pursuit, a few minutes after, in the Baranaki area, may nakita silang isang bata na nakapajama na nakatayo sa gitna ng kalye na may benda ang kamay. The choice was pursuing the vehicle or securing the child. Obviously, ang AKG, inuna yung bata. Kinuha yung bata, dinala sa ama, at nireconcile namin lahat. Nag-identify naman, nakita na yung bata ay pinutulan ng daliri mula sa kanan. Kanan, mula dito sa dulo. Yung bata ay matapang, hindi siya umiiyak. Masaya nakita ang kanyang magulang. Pinakita ang ama ay nataranta. Dinala namin yung bata sa ospital. Nagkaroon ng maikling debriefing at ngayon ay nakahiwalay na yung pamilya. Let me make another point clear. The ransom demand went from $20 million to $1 million to no ransom being paid by the family. I would like to congratulate the AKG, the NCAPRO, for their vigilant efforts in chasing after this. This is a function of effective policing. Ginamit nila ang kanilang resources, lahat ng kanilang human resources, intelligence sources, para matukoy kung nasaan ito. Let me make it clear, hindi pa tapos to. Uulitin ko, ito ay resulto ng pogo. We suspect na ang tinanggal ang biktima ay galing sa pamilya na nag-ooperate ng pogo dati. We are definite na ang sindikato na nasa likod ng kidnapping ay former operators ng pogo din.
we are definite na ang perpetrators ay ginamit ang kanilang mga former bodyguards na awol na ngayon sa serbisyo ng AFP at PNP. Awol. So they're no longer in service. So we are sure that the syndicate is still here in the country. We will make sure that they will be neutralized at the soonest possible time. We will make sure that this kind of crime will not pay, at sisiguraduhin namin na ang katarungan ay mabibigay sa pamilya ng biktima. Let me make another thing clear. In this year, there have been 8 kidnap cases in the country. This year. 8. This is the 8th. 7 out of 8 resolved. Tama ba ako? Ano ba ang statistics natin? 5 of the 8, sir. 5 of the 8. Bigyan ba ang statistics natin? Anong statistics? However, lahat po na-release na. All of the victims have been released and we are still investigating 3 out of the 8 cases, sir. This puts an end to the chapter of the child. He is safe, he is secure, and relatively healthy. So makikita ninyo dito mga kababayan sa data ng PNP na mali yung pinapakalat na mga fake news. Kasi fake news nga ng mga DDS. Lagi nilang sinasabi, bumalik na yung krimen. Yung crime resolution po napakataas. At yung crime incident po bumaba dahil po sa effective pursuit ng ating mga kapulisan. So mabuhay yung ating mga kapulisan. O ngayon, di ba niya Mr. Marabilia si General Marbil in hot water ngayon kasi gumamit ng bus lane sa EDSA. Emergency pala yun mga kababayan na discuss rito. May negotiation na nga po doon PNP kasi kaya pala dumaan doon because of this emergency. Itong pagligtas dito mga kababayan sa kidnap victim. Yan yung kidnap victim. Yan po, Marbil explains, viral PNP chief convoy inside the busway. Nagmamadali daw kasi for an emergency meeting regarding the accomplishment last night and which required the presence of higher-ups to attend closed-door meeting on the operation last night, sabi po ni General Marbil. May relasyon po doon nga sa issue ng kidnapping. At anyway, balikan natin si Secretary Rimolya. But this does not end with the retrieval and the rescue of the victim. The operations will continue. Sisiguruhin namin na hindi kami titigil hanggang matugis namin ang lahat ng mga responsable dito. Thank you very much. Thank you. We're now opening floor for questions. Chona Yu, People's Journal. Sir, good afternoon. Can you tell us more sa background nitong syndicate na to? This is the first time na nasangkot sila sa kidnapping or involved din sila sa 8 cases na recorded ngayon sa PNP? Yes, first and foremost po, magandang hapon po sa ating lahat. Colonel Ragay po, the newly designated Acting Director of Anti-Kidnapping Group. Now, ang tinitingnan po natin dito is a former group na na-involve na sa previous kidnapping incidents led by a Chinese. I-withhold na lang po natin muna yung pangalan. Chinese pero na naman po. Pero may mga nahuli na tayong tao niya in the past. Particularly in 2003. May mga nakuha na po tayo but there are those that are still at large. And may mga kasama po silang Pilipino. So, as our Secretary has said po, ongoing pong effort natin, continuous follow-up operation, we do have identities that we are tracking as of now. But in this particular case, sir, may naaresto na po ba? Sa mga Wala pa suspect? po. Wala pa po. But as I've said, sinabi na rin po ng ating secretary, we know them and we are going after them po. And gaano, sir, kalawak yung operation ng sindikato na ito? Gaano sila kalaki, well-equipped? We have traced cases based in plan last year. Nakapag-operate po sila dito sa Metro Manila area up to Angeles City and hanggang farther north po.
So basically, Luzon area po yung target nila. Mostly Chinese po ba? And Mostly foreigners. Opo. It is mostly Chinese against Chinese and one Korean. Kung may naalala kayo na video na lumabas last year na may binaril sa isang restaurant na isang Chinese to Chinese na may kasamang babae tapos binaril sa Makati, yung bumaril ang main suspect namin dito. Maricel Halili, News 5. Magandang hapon po. Sir, paglilinaw lang, kanina nasabi po ninyo na from 20 million bumaba sa 1 million US dollars to no ransom. So ano po yung nangyari? Bakit There was, ano sila napapayag? There was never no ransom. Malapit na, alam nila na malapit na silang mahuli. And para ma-divert ng attention na hindi sila makuha. Kasi ano to hot pursuit It wasn't, walang entrapment, walang checkpoint sa harap, walang CCTV camera. It was an instantaneous 10-minute decision to chase after the signal. Nung nahuhuli na, ay nakita na lang yung bata. So it was a choice between one vehicle securing the child or one vehicle going after the perpetrator. In this case, ang decision ng AKG ay kunin na yung bata at siguraduhin na safe na siya. Pero I understand possible na may involvement sa Pogo. Pero nalinaw na po ba natin ano kaya yung naging motibo for kidnapping the... It's just money. Ayun lang talaga. There's no revenge. There's no revenge. Crime syndicate lang talaga. Ivan Medina, GMA7. Ito na search ko yung minimin ni Secretary John B. Crimolia na Chinese. Yan wanted siya. Mga kababayan, yung sa Makati shooting incident po ito Yung babae yung pinatay. And report ng Inquirer 2 million reward up for arrest of Chinese suspect in Makati Aristo shooting. Ito yung sinasabi ni John B. Rimulya, Secretary Rimulya na tinutugis nila kasi kilala na nila. Balikan natin mga kababayan yung press con. Process makuna ng fingerprint, DNA samples, and various IDs po na nakuha. And matching that with, of course, the information extracted from the cell phones, kaya po nasabi ng ating mahal na sekretary na we know them and we are going after them. So they got sloppy, sir. I mean, Yes, sir. Ano yan isipin mo, sir, kung kahit sinong kriminal, hindi siya mag-iiwan ng trace. Kasi kahit nagmamadali. dapat maintindihan na ang AKG natin ay equipped with the latest equipment to trace the criminal elements. Nung nakalata sila na sila ay nahabol na, I think they had, sa palagay ko lang, they had a 2-minute window to extract and to transfer, to leave to another vehicle. Kaya naiiwan yun. Same with the vehicle in C5, iniwan yun doon, tapos umalis kagad. Yung pinag-alisan na yun, iniwan kagad sa San Rafael, lumipat na naman sa sakyan. Ang AKG kasi parang, they're equipped with all the surveillance equipments. So, ang means to access the signal ay madali para sa kanila. Alam natin na Chinese to Chinese ang crime na to dahil ang communication ng magulang sa kidnappers ay through WeChat. Through WeChat sila. At Chinese ang kanilang usapan. Chinese to Chinese. So, nakikita nyo talaga na hindi to Philippine enterprise. Talagang it is a criminal gang as a offshoot ng remnants ng Pogo operations dito. I believe nagkaroon kayo ng meeting kanina ni Pangulong Marcos. Any directive coming from the President about this incident and other directive aside from these cases, meron pa bang ibang directive in relation with the anti-crime campaign? Well, in full knowledge kasi ang EKG at ang NCRPO at ang buong police force sa sindikatong to
We know the members. We have knowledge kung saan sila nakatira, saan silang hideout nila, saan ang safe house nila. So expect that in the next few days ay mag-intensify kami ng drive para mahuli sila lahat. Secretary, doon sa tanong ko na may directive ba sa inyo si Pangulo? That's exactly the directive. Kung in full knowledge na, habulin niyo na lahat yan. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Sir, ito pong 8 kaso na ito, maituturing ba nating malinaw na halimbawa na lumakas ulit yung loob ng mga kriminal para gumawa ng mga ganitong heinous crime dito po sa bansa? Hindi naman. Nakikita lang natin actually na gumagaling ang PNP sa solution efficiency nila sa mga kasong ganito. Sa mga dati, tumatagal to at madalas ay nauuwi sa namamatay ang biktima o nagbabayad ang mga pamilya. Ito sinigurado namin na ni piso walang ilalabas. We ask them for patience hanggang makuha namin yung bata. We have all the tools necessary to fight kidnapping. But the biggest tool of all is the cooperation of the families. Yan ang pinakakailangan namin. Medyo kapuna-puna lang po yung medyo dinidiin niyo lagi yung POGO involvement, ano po nung ilang mga kaso ng kidnapping and iba't ibang crime. Ito po ba ay may tendency na isisi sa past administration since sa kanilang pamumuno po pamamahala nagkaroon ng mga POGO dito sa bansa? We have no aspersions to that effect. Ang sabi lang namin ay galing sa POGO. So, for wherever they came from, whoever gave their licenses is immaterial to us. What is material is where they came from, who they are, what they used to do, and what they are doing now. Thank you po. At Domingo, ABS-CBN. Sir, good afternoon. Sir, you mentioned that some of the kidnappers or those involved in it are former members of the AFP and the PNP. How many former members are we talking about? We have to keep that confidential as of now. But we know who they are. The list is there, pero hindi pa namin pwede ilabas. Sir, All of them are AWOL. I cannot give a number either. I'm sorry. All right. Sir, may we confirm if this is the emergency that Marbil was talking about when he or his personnel used the EDSA busway? Is this the kidnapping case, the emergency meeting that he was pertaining to? I was not with General Marbil at that time, so only he can answer that. Sir, but in an interview, he said that you will be the one who will answer what emergency he was pertaining to. He was quoted in several articles. Okay. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron, let me make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. But he was aware of the emergency. Sir, moving forward, what is your directive for PNP officials, especially high-ranking officials, with regard to the use of the EDSA busway or on how to classify emergency situations? Kapag po ba nagpatawag kayo ng meeting na madalian, would that be already constituted as an emergency in the future? Let me make it clear. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Now, in case of this, kay General Marbil, if that were the case, because I wasn't aware of yung until after, hindi naman ako informed. Pero he was aware of the emergency. Last from my answer, you mentioned a zero tolerance policy. What sanctions will be imposed against PNP officials, whether in that incident or in future incidents, na magbabiolate sa EDSA busway policy? Well, number one is the regular policy, but number two, it will be investigated as whether it is an abuse of authority or not. You have more questions?
So yun na mga kababayan. So makikita ninyo dito ang crime solution efficiency. Mataas yung crime solution efficiency ngayon. Sabi ng ating DILG Secretary. Basag yung mga propaganda ng mga fake news peddlers. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.